based on studies, parang 52 to 58% na ng employers ngayon, naghahanap sila ng mga employees na may sense of humor. Kasi kung papakinggan mo siya baste, ibig sabihin, kung ano mang challenge yan, tapos na-accomplish ko, mission accomplished, may reward to. Sobrang fulfilling na. Baka you have to experience things talaga. You have to take challenges, you have to take risk, you have to think out of the box or, parang step out of your comfort zone. Gets mo? Basta parang, kasi dun mo malalaman na, shucks, kaya ko pala to. Or medyo pala hindi ako. Kasi pag alam mo mahina ka dun, bakit mo gagawin, di ba? Unless gusto mo talaga. Paghihirapan mo. The harder the battle, the sweeter the victory. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Miss Valerie Lopez, isa pong magaling na ahente at isang propesor. Si Valerie po ay mayroong 10 taon na karanasan sa larangan ng sales bilang isang medical representative. Nagtuturo din po siya ng marketing sa De La Salle University. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong tungkulin, motibasyon, angking galing at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Mga minamahal na kapatid, ngayon po special to magiging episode natin kasi isa po sa mga matatalik kong kaibigan mula nung college yung guest natin. Isa po siyang magaling na ahente. Marami po siyang mga companies na malalaki na pinagtrabahuhan na at meron na siyang more than 10 years of experience sa pagbebenta. So Val, maraming salamat sa opportunity na may interview na kita finally. Nga po pala, ang una ko pong na-interview is si Mr. BDO, yung papa niya. So, nasa linya po talaga sila, nasa pamilya sila ng mga ahente. Correct. So, Val, eto, punta na tayo sa unang-unang tanong. Kadalasan, medyo nilalagyan namin onting bigat yung unang tanong. Narinig mo naman yung kay Tito. Para maset lang yung pace natin. So, Val, para sa'yo, meron ka ng 10 years of experience sa pagbebenta. How do you master the art of convincing? Okay. Ang bigat nga. Pero, yes. Actually, it's been 10 years, no? Bilis nga eh. Parang saglit nga lang ako nagsisales, no? Pero yes, it's been 10 years. And the master of convincing, tama ba? Siguro ako baste, based on my experience, I usually start with a humor. Parang sa akin, very impactful dapat yung first call mo, no? So, for everyone's information, yung clients ko usually are doctors. So, dapat, when I first meet my doctor, papakilala pa lang ako, dapat medyo may impact na yun. Dapat maalala niya na ako dun. So, in terms of convincing them, dapat muna siguro mahalaga na pakilala mo muna yung sarili mo in an impactful way. So, siguro nandyan yung, hi, Doc. Val nga po pala. Pero you may call me Ann Curtis kasi hindi naman nagkakalayo, di ba, Doc? Yung mga ganon. So, I mean, medyo pumapatok ka kasi kunyari next visit ko sabihin, ikaw nga pala si Ann Curtis, ganyan. Tapos, kunyari nandun na tayo sa part na I introduce my product or like whatever I promote, sabihin ko, Doc, kalimutan mo na yung pangalan ko. Basta yung produkto ko. Huwag mong kakalimutan. Okay na yung kalimutan mo yung pangalan ko, basta yung produkto ko. So, I think very important din na meron kang sense of humor. Pero syempre, no, basta it's very important din na you also have to balance. Kasi pwedeng may mga clients tayo na hindi ganun tinitake masyado. Baka hindi ka naman seryosohin eh. Correct, na parang, na ano ba to, feeling close agad, ganyan. May mga ganun eh. Pero siguro, yun nga, kaya very important din siguro sa job namin na make friends. Kasi, syempre, yung network niyan, kunyari, bago ka lang sa territory or bago ka lang nagbabenta ng produkto mo sa isang ospital. Tapos, wala kang kaalam-alam dito sa doktor na una mong papasukin.
might as well makipagkilala ka muna sa mga ibang tao doon, mga ibang reps doon. Tapos ask mo, uy, ano bang background ni Doc? Ayan, medyo, ano yan, ganyan. So, alam mo na kung paano mo tatansyahin. Pero, yun, master the art of convincing is more of like, really, how to get their, how to get their attention sa first meetup nyo. So, yun yung way ko. Pero again, it's a process eh. Hindi mo naman sabihin na kahit kunyari, chami-chami kayo ni Doc or nung client mo, okay na kayo or baka tinutulungan ka ba talaga niya or what. Pero at least, no, you get to show your personality as well. Kumbaga napaka-importante nung first impression sa'yo. Correct. Kasi yun yung yung daloy ng magiging relasyon nyo 'di ba? All throughout your job. So, yun. Kasi 'di ba? Hindi naman yun yung tinapos natin kasi pareho po kami ng course nung college kami ni Val. Ang tinapos namin is Philippine Studies, major in Filipino in Mass Media. So, technically, dapat media person kami. Correct. So, Val, nung nagsimula ka, nung pinasok mo yung pag-aahente, nung simula mo ba, naging madali ba siya sa'yo? Like, naramdaman mo may talent ka na agad dito or talagang naging mahirap din yung proseso? Of course. Syempre, mahirap din kasi very out of the, field natin. Pero basta, akala ko talaga, medyo, ako dun leading to broadcasting ang gusto ko nun. Gusto ko mag-radio DJ or whatever. Gusto kong like, gamitin yung course na meron tayo. Kasi, di ba, sayang And, siguro nag-inspire din kasi ba't ako napasok dito. Kasi my mom used to be a sales agent din before. So, talagang yun, na-inspire ako. Tapos, syempre, bago-bago lang tayo. Explore kung ano bang pwede. Syempre, may mga benefits diba? So, yun muna i-consider ko. Tsaka nung pagka-graduate ko, actually, diretso apply na talaga ako ng kung ano-ano. Oo nga, naalala ko, isa ka sa mga unang-unang nagtrabaho agad. Oo, hindi na ako yung nagpahinga or whatever. Baka kasi feeling ko ako yung tipong tao na, di na, ayoko nang wala akong ginagawa. Sige, hanap lang, ganyan. So, yung una kong work actually, brand associate ako. Hindi pa ako pumasok ng sales brand associate. So, technically, brand. So, alam mo, marketing. Ganyan. Pero saglit lang ako dun kasi parang medyo hindi align yung gusto ko gawin dun sa in-applyan ko. Parang ganyan. Bakit? Siguro kasi I was expecting na, it's more of like, ang kaharap ko, Excel sheets, ganyan. Gets mo ba? Wala yung stimulation ng interaction with other people. No? Correct. Parang yun yung gusto ko. Oo. Parang I was made for that na hindi gusto ko may kinakausap ako So, cut to, nag-events management din ako for quite a while. And then, during that time na nag-events management ako, may tawag ako na-receive right after my big project from that company. May tawag ako na, Val, you might want to consider blah, 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 na assign ako sa ganitong area, ganyan. Kasi pag ganun, sa field namin, binimension na kung anong area yung available. Meaning, anong territory yung hahawakan mo. Kasi sa job ko, nag-handle ako ng iba't ibang hospital and iba't ibang areas So, syempre, sige, go lang. So, as a risk taker, sige, go lang, try natin, explore natin, wala namang mawawala. And tsaka, again, nagsisimula pa lang tayo. So, na-assign ako, nung mga unang months ko, na-assign ako sa ilang mga boss. Siguro more than 2 na boss ako na-assign. Tapos, alam mo, hindi pa available yung kotse. So, I had to commute from Parañaque to Rizal. Yung ganong struggles, tapos, kailangan bit-bit mo yung maraming samples mo. Ahenteng-ahente. Wala ka pang uniform. Kung may uniform ka man, baka yung mainit pa. Tapos magko-commute ka. Diba? Shuttle. Tapos siguro yung challenge pa doon, if i-figure out mo pa, paano kung magko-commute papunta dito sa bahay, from bahay, going to that area. Maswerte na lang ako kasi usually may mga ka-counterpart ako. Meaning, meron akong ka-team doon sa area na yon kasi iba't ibang produkto binibenta namin pero nasa isang company lang kami. Maswerte ako kasi nasabay niya ako. Pag meet namin na Rizal, sasabay niya na ako. Cut to afternoon, siguro na-assign ako ng Parañaque, na-assign ako Rizal, Pasig, Cardinal. Then ito na, kakotse na ako. Na-assign ako ng Batsam.
Bataan, Zambales. Oo. Subic, di ba? Remember? Lagi ka nasa Subic. Kaya hindi ako nakakasama sa mga gala nung nasa Manila. Yun na. Doon na actually, doon ko masabing nagsimula yung totoong journey ko for being a sales rep and at the same time, being more independent. Kasi probinsya na yun. Oo, tapos mag-isa ka lang din. Mag-isa ka lang. Although, syempre, again, may mga counterpart ako. Tapos, I made networks na, syempre, may mga kaibigan na rin tayo doon. So, ayun. Doon na. Doon na talaga siya nagsimula. Naalala ko, siguro nung bago-bago pa lang ako doon sa probinsya na yun. Dadating ako sa apartment namin sa Bataan. Wala akong kasama noon. Pero may mga ka-apartment ako eh. Pero siguro, luwas ako ng 3 a.m. from Manila to, kasi weekends pwede ako umuwi. So, Monday, 3 a.m., luwas ako from Manila to Bataan. Dating ako doon, 6, 7 siguro. Or siguro earlier pa. Pagdating ko doon, wala akong kasama. Baka kasi nasa bahay pa nila yung mga kasama ko sa dorm eh. Parang umuwi rin sa kanila. So, umiyak na lang ako out of nowhere. Kasi, ewan ko. No? Ewan ko, parang naiyak lang ako out of nowhere na parang, shocks. Ganito pala yung feeling pag OFW. Shocks, nakakalungkot din pala. Kasi, syempre, totally different, environment. Iba na yung galaw mo. Parang, ikaw na lang talaga. Pero, alam mo, at the end of the day, or the end of that journey, syempre, hindi pa end to, di ba? Simula pa nga lang eh. Fulfilling siya. Sobra. So, in terms of kung may challenges naman ako, oo. Kasi gano'n naman talaga sa simula. Pero kung titingnan mo, kung babalikan ko siya, grabe. Dami ko napagdaanan, pero hello, kinaya ko yun. Kinaya, di ba? Di ba? Yun. As in, yun lang. Yun lang yung, siguro yung pinaka-highlight ko dun for my simula ko. Yung na-assign ako sa probinsya. Sa buhay ng ahente, ako, di ba, nanggaling din ako sa sales. Bentang correct. ice cream. Yes. Sa experience ko, mas maraming no's kaysa sa yes. Naman. Naalala mo yung mga unang no's mo and paano mo na-close yung unang yes mo? Okay. So, sa akin kasi, di kami yung tipong like, offer ko to sa'yo, it's a yes already. It takes time. Kasi nga, you build relationships, you visit the doctor, how many times? 3 to 4 times monthly, or once a week at least, di ba? You have to build. Yung yes ko dyan is ko ipe-prescribe niya ako. Yun. Ang no ko is parang, no, hindi, mas gusto ko yung kalaban. So, hindi ko na maalala kung kailan yung first no ko, first yes ko. Ako nga kasi nga. Pero maaalala ko na marami akong napayes nung nakuha ko yung first incentive ko. Ibig sabihin, kumota ako. May incentive ako eh. So, yun. Kaya babalik tayo doon basta feeling ko I made an impact on the first meetup. And then, ginawa kong consistent yun. I tried to build relationship. I tried to build some rapport. Ganyan. Then, eventually, siguro, it will take time. Again, bago ka lang eh. It will take time. Just trust the process. Prescribe ka din ni Doc. So, ganun yun eh. And in terms of, masusukat din kasi sa amin eh, if you're hitting your target or not. Meaning, you have to do better pag di mo na-hit. Pero pag na-hit mo, baka meron ka naging impact during that month, di ba? Or during that week. So, ganun. Tas, babalikan mo lang, ano ba yung mga ginawa ko noong time na yun, na feeling ko, pwede kong gawin ulit ngayon. Kasi naging effective siya. Tsaka na-achieve ko yung kailangan ko ma-achieve during those times. So, ganun siya sa amin. Siguro isang sign din na pwedeng nag-yes. Sinabi ni Doc na, oo, may binigyan ako niyan kanina. Diba? Oo. Sarap sa feeling nun! Promise! Meron nga. Kasi binigay ko yung number mo. Pwede ganon. Or like, may niresetahan ako, ganyan. Sarap sa pakiramdam nun. Kasi, yun talaga yung yes doon. Yun yung yes doon. And siguro yung no, hindi mo na rin kasi siya makikita. Again, magre-reflect na lang siya eventually. No? Sa amin yung field ng job namin. Eventually, kunyari, if you hit your target or not. Diba?
So, naman kasi talaga resulta, no? Kumbaga, ang basehan talaga ng sa medrep kasi, 'di ba? Ang basehan talaga nung magiging performance nyo is yung benta nung hindi naman din para siyang hindi naman din siya yung usual na parang pag-aahente na kailangan mong bibiling ko yan sa iyo. Hindi naman sila hindi yung mga doktor yung bibili, yung mga pasyente, no? Correct. Ano tawag doon? Yun nga, napag-usapan natin kanina, si Tito, ahente, mama mo, ahente rin. Correct. Sa tingin mo, malaki na itulong nun? For sure. Hello. Paano ba yung people skills nila? For sure, mana-mana lang yan. Oh. I think the energy, lalo na meron yung dad ko. Nararamdaman mo naman siguro, no? Nararamdaman mo di ba? So, ang laking rin. Syempre, I think most of the time na nakikipag-usap ako sa tao, nakikita ko yun sa kanila. Or siguro, na lang din. Jeans na lang din, di ba? Oh, malaking factor yung jeans, ha? For sure, baste. So, the fact na mga ahente tong mga yung nanay at tatay ko, malamang talagang dun ko rin nakuha. And feeling ko kung paano rin nila kami, syempre pinalaki, gano'n naman yun Parang nakikita ko na, in fairness yung nanay tatay ko, ang dami nilang kachika, ang dami nilang kaibigan. Diba? Oh. Sobrang, alam mo yun, sabi nga na okay din na ang dami mong kaibigan. Talaga yung mga tunay na kaibigan. And doon mo mapapansin na ang galing nila makipag-usap. Tsaka, marami rin nagsasabi sa akin, kahit mga kaibigan nila, na alam mo, galing-galing niya mami mo, galing-galing niya daddy mo. Kitang-kita naman. Uy naman, And, Mr. BDO ba naman tatay mo? Yeah, and of course, I'm a very proud daughter. Dapat. Hello, dapat naman talaga. So, kung sasabihin mo na yung nagiging ahente yung mga magulang ko, malamang-labang. Kaya siguro ganun na rin kalakas yung loob ko. Oo. 'Di ba? Actually, dati, kaklase pa lang kita, kasi si Val po, siya talaga yung, sa amin, yung class comedian, at saka talagang, hindi talaga siya tumitigil sa pagpapatawa at paghaharot. Kumbaga, parang kasi nga kami, nasa sales business na rin kami talaga dati. Nakikita ko na talaga dati, ahente si Val, no? Kasi, kung pwede mo ma-describe, o pwede mang maihalin tulad ng pagkakasabi ng walang hiya. Nang maganda, on a positive note. Si Val, nung college pa kami. Salamat. Walang hiya na siya. Hindi, walang hiya. Talagang hindi siya mahiyain. Kasi talagang kaya nga mo siya magiging madaling kaibigan. Kasi nga, kahit hindi kayo close, kahit medyo introverted ako nun. Wala, dadaldalin. Talagang, ang galing nga, yung parang, kahit college pa lang, makikita mo na rin talaga kung saan ka rin mapupunta no? Parang gano'n, nakakatawa lang. Correct. Oo, basta. Alam mo, mabuti na sabi mo yan. Kasi, napansin ko sa sarili ko, sobrang allergic ako pag ang tahimik. Sobrang naiirita ako. Hindi ako naiirita, pero parang, shucks, ba't ang tahimik? Like, for example, kunwari, magkakasama, kung sino man yan. O kunyari, magkakasama kami sa isang project, tapos nasa isang kwarto kami, walang nagsasalita. So, tagasan ka. Parang alam mo yon, parang guys, nandito tayo para magsalita or like share man lang or something. So, correct. Alam mo may times na, ewan ko siguro marami makaka-relate dito na gusto rin namin maging dalagang Pilipina na mahinhin and everything. Pero, alam mo yun yung natatanggap, pakonti-konting natatanggap ko na sarili ko na this is me in a way na how I speak, minsan siguro na may misinterpret lang. Kasi sabi nila, or syempre, nag-research ako about this, basta. Kasi nga, syempre parang, sabi ko, shucks, ang ingay ko ba? I'm very loud. Minsan baka yung iba naiirita na, which I think naman, valid naman din. Pero hindi ko intention mairita sila. Gets mo ba, basta? Alam ko yun, sobrang alam ko yun. Medyo tayo, hyper tayo pareho. Gets ko yun, Pero, ako personally, Hindi naman. Oo, pero yun nga. Pero syempre, within me, minsan naisip ko rin yun na, shocks, sobrang ingay ko or sobrang, hindi ingay parang loud ko lang magsalita. Or na lumalabas yung pagiging strong personality ko na nami-misinterpret din ng iba. So, medyo dun ko gustong, sa totoo lang, kung may gusto akong baguhin sa sarili ko or at least a lesson man lang is yung tono ng pananalita ko, palitan ko, or like, pero dahil na interview mo yung daddy ko, 'di ba? Nakita mo naman kung paano siya. Yun nga. 'Di ba? So, gano'n kami ka-passionate. Pero sabi nga nila, it maybe because parang passionate ka lang. Talaga.
Pag nagsasalita ka, or pag nakikipag-usap ka. Pero it doesn't mean I'm mad. I'm angry. Oo. Gets mo? Passionate lang. Yun Linya lang. ko rin Gusto yun. ko lang Hindi po ako galit, i-share. passionate lang. Pero akin you don't have to change a thing kasi yun nga, sabi ko sa'yo, kumbaga si Mr. BDO, sobrang successful niya sa pagbebenta. At BDO, yung company niya, like, napakalaki. Hindi naman niya kailangang baguhin yung ano niya yung Correct. Yung approach niya. Yung Manila, lumaking Manila na Correct. personality niya, di ba? Totoo. Ako sa experience ko rin naman sa sales, yun nga, yung pakikipagkapwa-tao, pagiging genuine lang din eh. I mean, yun lang din naman ang kisa ano eh. Kasi para pag nakikita naman ng tao na hindi, kaya alam mo kinano kasi gusto lang makabenta niya. Correct. Dahil, Correct. Alam mo yun yung gusto ko medyo iwasan. Na dapat natin minsan kasi shocks baka tingin nito kaya ako part yun. Kasi nga, Alam naman nila trabaho yun. naman natin yun. Alam na nila lahat yun eh. Correct, for sure. Pero again, minsan kasi you want to take it slow na gusto rin naman kita makilala sa totoo lang. Parang, alam mo yun, parang outside work in a way, parang half-half naman din yung pinag-uusapan natin when I visit you or something, ganyan. Going back, basta, siguro, isa pa siguro na naging impact sa akin ng parents ko, lalo na si Papa, is yung sense of humor nga. Oh. Parang, pero grabe ka naman sa comedian. Well, medyo naman, kasi Di ba? maingay ako, ganyan. Pero, feeling ko the sense of humor, yun yung naman na namin lahat. Actually, hindi lang ako. Ang brothers ko, lalo. Naku, ang kukulit niyan. So, dun siguro namin nakukuha yung loob. Or like, kahit paano, dun kami nakikilala because makulit, ganyan. Or, yun. O tsaka identity nyo yun eh. Like parang kung ako, kaibigan ko si Val eh. Parang hindi ko i-imagine na nagugustuhin na magbabago yung personality. Pag nakita kita ko niya, nag-iinhin ka dyan, parang trip na itong taon to. Parang, di ba? Ang peke naman nung ganun, di ba? Kaya ko rin yun, eventually. Pero hindi, syempre, ako naman, basta, siguro maganda rin naman sa atin, no? Nilulugar naman din natin. I mean, syempre, as we grow old, di ba, naging mature naman tayo, nalulugar naman natin. Again, kaya natutunan ko din dito sa trabaho ko na kailangan kilalanin mo muna yung tao bago mo medyo experiment yung approach. Gets mo ba? So, ganun siya. Wala lang. Masaya. Masaya pagiging ahente. Dahil ka natutunan. Ay, actually, yan pala, i-share ko lang din. Yung father ko kasi, dati siyang pahinante. Okay. Na after maging pahinante, naging ahente. Tapos naging ahente siya, doon siya naging distributor, naging negosyante na. Pero pagka kinikwento ni tata yung karir niya, hindi niya saan ko kinikwento ko? Wait lang. Pahinante, si daddy. Ayun. Yung tatay ko po, ano rin kasi, nagsimula siya as pahinante. Tapos naging ahente siya. Tapos naging distributor. Tapos naging negosyante na. Grabe. Pagka kinikwento niya sa amin yung karir niya, hindi yung pagiging naging negosyante at distributor na yung parang pinaka-proud siya. Pinaka-proud siya sa buhay niyang ahente. Kasi parang dati raw siya, sobrang introvert niya. Pero sa pagiging ahente kasi, kailangan mong mag-extend. Hindi ka pwedeng introvert. Correct. So parang yung greatest fear niya raw, which interaction sa tao, doon niya na-conquer. At yung naging growth daw sa pagkatao niya, nung pagiging ahente niya, hanggang ngayon, lagi niyang namimiss yung panahon na lagi siya nasa area at kausap niya yung mga customer niya. Correct. So parang, ayun po pala, kaya ako rin po pala ginesay Val. Kasi, di ba po, yes, ako Guinness. Okay. Kasi di ba, nag-guest ako ng mga businessmen, mga businessmen. Nagulat din po ako eh. Hindi, pero okay lang. Go! Hindi kasi, lahat ng kilala kong naging magaling na businessmen or naging, mga negosyante, halos lahat sila nanggaling muna sa pagiging ahente. Oo. Wow. Talaga. Kasi ang sales, ang core ng kahit anong negosyo. Lahat ng negosyo, binibenta eh. Correct. So parang, yun nga, kaya kita gines. Kasi gusto ko rin makita nung mga manonood na may, there's a benefit into learning sales talaga. Kahit saang field ka pa. So napaka-importante nga ng sales. So yun. Correct. So next question naman. Si Val po kasi, member siya ng Harlequin Theater Guild nung college kami. Passion over fame! Yes! Oo. So ano po siya, babaeng teatro siya. Kaya rin siya napakakulit niya at saka lagi siya nagpapatawa. Teatro po siya. Para sa'yo, Val. Okay. Nakatulong ba sa pagiging ahente mo yung teatro? Sobra. Sa mga paanong To be honest, sobra. Alam mo yon yung... Actually, binabalikan ko nga siya eh. Usually, kapag kunwari nag-organize ako ng events sa trabaho, ganyan. Kasi dun ko natutunan yung
paano makakuha ng sponsorships. Alam niyo sa theater, Harlequin Theater Guild, hindi lang po basta kami umaarte like parang may director, ikaw, aarte ka na ng ganito. Syempre, maa-assign ka rin sa production, behind the stage, ticket selling, marketing, Diyos ko, pati stage management, paano yung mga props, costumes, kami yan lahat. So, kung tatanungin mo ko, kung ang dami ko, oo. Kasi parang, nung nasa college ako, feeling ko nagtatrabaho na pala ako, no? Doon ka na-realize, oh my gosh, so nung college, nagtatrabaho na pala ako. Kaya, I always, encourage din, yung mga young na nag-aaral, mga college dyan, na maghanap kayo ng org nyo. Kasi hindi naman kailangan Harlequin, no? Pero like, maghanap kayo ng org nyo kasi tuturuan kayo niyan paano makipag-interact with other people outside the, let's say, the Salian community. Kasi syempre, kukuha ka ng sponsorships. Like, mapipilitin ka talagang pumunta sa mga, sinubukan ko yun, maglakad-lakad ako kung saan-saan sa Lasal. Kung may nakuha ako Pero, at least, di ba? Experience na yun. Experience, tsaka, grabing challenge yun, ha? Kasi, shucks, kailangan makakuha ako ng, sponsorship pag wala. Matatanggal na ako sa Harlequin. Or, basta, syempre, di ba? Inassign sa'yo yun Responsibility mo yun So, talaga, lalo na siguro yung pagiging stage manager. Hindi ko akalain na talagang, shocks, kakayanin ko pala yun. Pag stage manager ka kasi, basta actually, parang, ikaw yung papakinggan ng director. Kasi pag stage manager ka, parang, ito yung schedule natin ito yung mga kailangan props na ihanda. Basta siya lahat. And alam mo yung pinaka-fulfilling moment na hindi ko makakalimutan is that, dahil nga makulit ako, parang ang ligalig ko, ganyan. Akala ng mga tao, or sabihin natin yung mga naging head namin, parang, puro kulit lang to si Val, ang ingay niya, ganyan. Pero eventually, they would say na, Val, I'm very proud of you. Na, shocks, hindi ganito yung pagkakilala ko sa'yo. Hindi ko alam yung exact words, pero gano'n na gano'n yung thought. And, dun ko masasabi na, alam mo, really, I mean, regardless kung paano ko, like, magsalita, or kung loud, hindi yan sa tono, pero meron sa tono. I mean, hindi lang siya about na dahil nagpapatawa ako or like akala mo lagi ako nakikipagburuan. Wala ka ng purpose. In fact, kami pa nga yung pwedeng mas driven pa 'di ba? At saka sa totoo lang, ang humor, it takes intelligence para maging humorous. So, pwede. Oo, sa bagay. Kasi 'di ba, improve lang minsan, 'di ba, kung ano-ano makita natin, 'di ba? Oo, ganun nga ako. Ba't nga Anyway, basta share ko na since nandun na tayo sa humor. Kakapakinig ko lang ng podcast. Wow! So, yung podcast na pinakinggan ko is parang Think Fast, Talk Smart. May ganun ding libro. Binigay ko yun kay someone, kay John. Tapos, meron pala siyang podcast. So, napakinggan ko doon na parang gano'n ka impactful yung may humor. Sabi nila, based on studies, parang 52 to 58% na ng employers ngayon, naghahanap sila ng mga employees na may sense of humor. Kasi daw, it adds parang, syempre pag may sense of humor, mas madaling makikipag-interact yung empleyado sa kung ano mang, pwedeng sales yan or whatever ha-handle niya. And at the same time, mas trustworthy daw sila. So trustworthy pala. Anyway, so ayun, wala lang. At least, diba, parang may ganun palang reference. Kasi sobrang interesting no, na minsan nga shocks, baka nga naman misinterpret na loko-loko lang ako dito, ganyan. Pero hindi nila alam na, alam ko naman yung purpose ko. It's just part of my way of communicating and, getting your attention, ganyan. Tsaka humor is a skill I mean, it's a skill talaga na, pero ang kulit na ngayon, kahit sa job application is tinitignan na yung humor. Oo nga, sobra. So, di ba, very, impactful talaga kapag kahit paano may sense of humor ka. Pero kunyari para sa'yo, yun nga, dahil humorous ka, hindi ko rin alam kung dahil nga kinalakihan mo na lang, pero kunyari, yung isang taong walang humor pa or mahihain or hindi masyadong how do you teach that or how do you cultivate that within yourself? Sorry, ulit? Kunyari, hindi ka humorous ngayon. Okay, hello. Ano yung mga steps na pwede niyang gawin para maging humorous? Ako feeling ko just interact with people. I mean, it starts with communicating with someone. Diba? Parang, talagang ganun actually, ang sabi nga doon, part din nung napakinggan ko, na parang, mag-list ka ng 10 things na nakikita mo sa isang araw. Tapos lagyan mo yun ng kung anong pwede mong gawing joke about it or humor out of it.
So ikaw pinagpaplanuhan mo rin talaga yung mga magiging joke mo? Hindi naman. Hindi naman. Minsan, alam mo kasi syempre pag improv, mas maganda Hindi, pero may ganun pala. Parang may mga ganun technique. Kasi tinatanong mo ako paano Kunyari hindi ako humorous. May mga ganun technique pala. Or siguro basta dahil ngayon, ang traffic na wala na akong magawa. Tapos hindi na ako into music talaga. Nakikinig talaga ako ng mga podcast. So feeling ko that would be helpful as well. Learning lang din talaga. Tapos kung paano mo na lang din gagawin. Yes, nakita nga ng podcast. Like Epic Podcast. Ganun. Epic, guys. Tignan nyo, magaling na ahente, nanonood podcast. Kaya panoorin nyo rin yung Epic para ano. Panoorin nyo na. Tara na. Tawag dun. Yun naman. Kasi ako medyo tinatry ko mag-humorous pero hindi rin yun yung pinaka-branding ko Ikaw, curious lang ako kasi paano nga ba tumatakbo? Paano yung thought process nyo pagka gagawa kayo ng jokes gitna ng isang conversation? Actually, basta, parang naging comedian ako. Hindi, pero parang... kasi kakasabi mo lang, napaka-importante sa trabaho mo niya. Correct. Pero ako, talagang depende sa makakausap mo, ha? Oo. Siyempre, kailangan mo naman ilugar. Mamaya, mag-joke ako about... tingnan mo, out of nowhere. Kunyari, mag-joke ako about elephant. Mamaya hindi naman pala siya mahilig sa elephant. So, alam mo yun? So, nonsense. Pero like, kunyari, tama ka. Kaya hindi ka naman. May mga ganon. Pero, minsan depende rin sa kausap mo. Kasi sabi nga nila, di ba, kahit naman anong pinagsasabi mo yan, depende pa rin kung paano i-take ng mga nakikinig sa'yo. So, kunyari, itong podcast natin, di ba? Akala nila, naglulokal na tayo. Pero mamaya, may matake naman pala silang lesson. So, it really depends kung sino rin yung kausap mo. Pero minsan talaga yung pagpapatawa ko out of nowhere lang na feeling ko ang boring, mag-something ako na joke. Pero hindi, out of nowhere lang talaga siya. Wala akong list of jokes. Hindi ako ganun. Kasi feeling ko yung mga ganun talaga. Talagang professional comedians na yun. Pero yun nga, ito lang, matanong ko lang din. labas lang tayo ng konti sa sales. Kasi nga, may natural talent ka sa pagpapatawa. Hindi mo minsan na pag-isipan na, try ko kaya mag-stand-up comedy lang. For passion, for trip. Hindi talaga. Hindi mo rin gusto? Hindi talaga, beste. Siguro nakikita niyo ako, pwede ako ganun. Pero pag ako nakita ko yung sarili, parang hindi. Talo ako. Parang kasi pag ganun, parang medyo, shucks, grabe na yung pressure dito. Alam mo yun, may pressure. Kumbaga, kailangan ko talaga mag-isip. Pero kasi ako, yung humor ko, out of nowhere lang biglang lalabas na, kunwari sabi ko sa'yo, kamukha ako si Catherine Bernardo ngayon. Diba? Diba natawa ka? Yung mga ganon, tapos marami na natatawa kasi hindi ko alam kung ano ba yun. Natawa niyo ako kasi ang layo. Iba rin talaga yung may genetics din talaga no? Kasi yung mga, di mo na rin alam kung saan ang gagaling yung mga ganon na lang. Tingnan mo, yung mga ganon na out of nowhere, parang, hello kayo dyan. Kahit nga sa pagbate, alam mo pag nasa area ako, makikita nila, sabihin ng mga friends ko, kunyari, ay, ang ganda niya. So, imbes na sabi ko, hindi naman. Gaganon ako. Thank you. Sabi ko, ganyan tayo pag di naliligo. Mga ganyan. O, diba? Parang kahit pa paano, I made your day. Tawa ka. So, kilala ka na nila na, hindi, pwede yung kausap si Val. So, ganun rin Kasi kunyari, medyo humorous ka din or parang, medyo, pwede pala to, medyo biru-biruin si Val ng ganito. Ibig sabihin, magiging light din sila sa'yo. Pero yun nga, minsan kasi, sa baliktad naman tayo, kunyari, hindi naman ako nagpapatawa or something, serious ako, talagang passionate ako sa ginagawa ko. Minsan, may misunderstood din ako na, kasi nga feeling ko basta extreme ako extreme na, Libra ka extreme, Libra yes, let's go Libranatics. Pag extreme ka, extreme ako, I consider myself extreme na, kunyari, extreme masaya, woo, ganyan. Pero pag extreme na, kunyari, may inassign na task sa akin, guys, kinig naman tayo. Guys, ang galit na si class president. Yung mga gano'n, di ba? Yung mga meme na. Naalala ko yung sa'yo bilang kaklasiko. Di ba? Yun. Ganun. Si Val, yun nga po, si Val, sobrang nga po siyang humorous, sobrang siyang kalog, sobrang nakakatawa. Pero pag nakita mong seryoso siya, nakakatakot din siya sa totoo lang. Rar. Yun, ganun. Kaya, minsan talaga, kasi pwede kasing, kahit nagpapatawa ka, baka mamaya hindi ka naman na seryosohin ng mga tao. So, lugar mo din. So, syempre yun din yung gusto ko na, hindi na ako basta dito, hindi tayo nag-joke. Kasi parang yun nga actually maganda nga yun. Actually ngayon, niyas ko din yun. Maganda rin yun kasi at least alam mong may boundaries. Seryoso. Diba? Parang at least nakikita mo yung extreme na, okay Val, pero kapag na. So, ayun, yun nga. Kaya, hindi naman ako masungit kapag kunyari hindi ako nagpapatawa.
Sa jowa ko lang masungit ako minsan. Trip ko lang masungit. Diyan, no? Pero like, most of the time, kapag they feel na parang lakas ang boses ko, ganyan, I'm just passionate and like, focus lang kasi ako sa kung ano ba yung kailangan kong gawin during the time. So, yun na. Next na tanong. Nabanggit mo yung salitang passionate or passion. Ano yung importansya ng passion sa mga ginagawa mo? O sa lahat ng tao? Passion? Kasi if you're passionate, feeling ko mas marami kang matututunan. Ako kasi if you ask me, hindi naman kasi ako dreamer. Gets mo? Like, wala akong naging, kumbaga pag passionate ka, di ba parang you'll work on this, ganyan. Parang wala akong like, total dream na, shocks, gusto ko maging ganito, ganyan, paglaki ko, ganyan. Well, to be honest, hindi talaga ako naging ganun. Wala akong, like siguro nung bata ako, tinanong ako nung gusto mo maging artista. Uy, pero totoo yan di ba? Mukha ko talaga si Catherine. Pinangarap ko maging artista. So akala ko, shocks, pasok ako ng Philippine Mass Media, baka may pag-asa ako maging artista. Pero akala ko talaga noon, parang yun yung mga gusto ko. Kasi sabi nga ng parents ko, pinapag-VTR pa nila ako Nung bata ako kasi sobrang chubby ko and parang ang asim-asim ko tingnan. Pero nung bata ako. Pati ba ngayon? Bata lang ba? Ayun. In fairness, may sense of humor ka din pala, no? Pero, parang, again, sa passion kasi, it's more of like, depende kung ano ba wina-work on ko ngayon. So, kung passionate ba ang usapan ngayon, basta, siguro may passion to learn. So, learn lang. Actually, general, dapat learn. Yun lang. I think that's the only passion I have right now. I mean, if tatanungin mo ba ako ano bang passion ko? Actually, yun ang passion ko. Actually, learning. To learn. And it depends na lang anong gagawin mo para ma-improve ba yung term. Parang mas ma-amplify mo ba yung ma-cultivate mo ba yung passion mo to learn. So it's up to you. Ano bang area, anong field ba yung gusto mo i-explore. Kaya talagang learn and learn until you succeed. Ang galing, no? Kasi nagulat ako sa perspective na sinabi mo na hindi ka dreamer. Kasi ako, sa view ko naman sa'yo, dreamer ka. Pero siguro, baka hindi naman na hindi ka dreamer. It's just that hindi ka na naglalagay ng set nag-goal na parang, ito. Kasi parang kinulong mo rin yung sarili mo pagka naglagay ka na ng definite. Correct. Pero siguro yung dream mo na parang, I have to be better than right now or parang always. Oo. Pero kasi, again, may kilala ko na sobrang dreamer siya. Passionate siya into something. And you know who he is. He's in the room. Alam niya kung anong gusto niya. Gets mo? Like, alam niya So, yun yung nafe-feel kong yun, one way to look at kung ano ba yung passion. Is parang yun, meron ka talagang hinahanap. Ito yung gusto ko. Kaya I work on this, ganyan. Pero ako kasi, kung ano na lang yung anong pwede ibuhos sa akin na feeling ko kaya ko and at the same time, I give importance kung sa tingin ng mga tao ay kaya ko. Kasi di ba may iba na parang, hindi, alam ko sa sarili ko, kaya ko to Ako kasi basta, sometimes I also consult and consider, kung paano sa tingin niyo ba kaya ko to? Sa pagkakakilala mo sa akin, feeling mo ba kaya ko to? So I still consider other people's opinion. Kasi parang mahalaga rin yun. Kasi syempre, hindi naman pwedeng ikaw lang. Yun lang, yun sa akin. So, in terms of passion, talagang passion to learn lang yung passion ko talaga. Yun. Passion to learn in different aspect. Like, passion to learn Pilates. Siguro pwede ba rin yun? Di ba? Mga ganyan. Sa lahat ng pag-passionate diba? pag-passionate person ka kasi lahat ng gagawin. So, parang dapat yun. Nasa bucket list ko yun. Mga ganyan. Tawag dun, sinabi mo na hindi ka nga dreamer. Pero ito naman, yung view ko sa'yo, na sigurado kung totoo, is driven kang tao. So, saan mo hinuhugot yung drive? Again, gusto ko lang may matutunan. Seryoso? As in, gusto ko lang talaga may matutunan kakaiba. Wala akong gustong patunayan or something. As in, kaya nga, sasabihin ng mami ko, hindi, sobrang busy ni Bale, parang ang daming ginagawa, ganyan. Pero parang, again, di ba, balik tayo sa simula. Hindi na ako nagpakihinga after graduation. Like talagang nag-search na ako agad. Gumawa na ako ng ano bang pwede ko trabaho, ganyan. Kung ano na lang, basta
Gusto ko lang na, alam mo yun, ganun baste. May bagong ma-acquire o bagong ma-acquire, pero at the same time, nandun din part of me na parang networks, di ba? Para makilala ko iba't iba pang klase ng tao, ano ba ginagawa nila. Doon ako interested eh. Ito, parang podcast mo, di ba? Parang that's your way of like knowing people more and understanding them more. Ako siguro more of like exploring. Gets mo? Oo. So, yun siya. So, yes, kung usapang driven, yes, I'm driven. Kung bibigyan mo ako ng challenge, sige game, kung kaya ko yan. Gets mo? Oo. Yun, yung mindset na yun, yung kumbaga ready to challenge myself, ready to go through something. Hindi rin lahat kasi ng tao may ganun. Saan mo nakuha yun? Natural lang? Okay. Baka hindi ka maniwala, pero nung high school ako, yes, may ganun tayo. May wallpaper yung friend ko, si Jam. Hi, Jam. May wallpaper siya. Hindi kayo makakalimutan kasi lagi na lang tinatanong ano ba yung motto ko in life. Yun na yung lagi kong sinasabi. Okay, the harder the battle, the sweeter the victory. So, yun lang. Talagang yun po yung pinanghahawakan ko, ladies and gentlemen, na kasi kung papakinggan mo siya baste, ibig sabihin, kung ano mang challenge yan, tapos na-accomplish ko, mission accomplished, may reward to. Sobrang fulfilling. Gets mo? Oo. So, yun yung pinanghiwa ko na, sige, tanggap lang kung ano. Share ko sa'yo. Sige, mag-pageant ka. Mag-pageant. Diyan sa trabaho ko, may mga pageant dyan. Kasi nga, again, para mas makilala ka, di ba? To get your clients. May mga pageant, yung mga societies dyan. Sali tayo. Sige, go! May pageant yung office. Sige, go! Kasi eventually, parang, hindi talaga para to, part din yun to showcase yourself. Pero it's more of like, kaya ko naman eh. So, let's do it. I mean, wala namang mawawala. Diba? And if people thinks na kaya ko, hindi go. Again, ganun nga eh. Ganun yung mindset ko. Ang ganda nga nung ganun mindset ako. Yun lang. Yun. Totoo yun. Sabi ko rin, masasabi ko yung the harder the battle, the sweeter the victory. Kasi diba parang, ang gandang mindset nun, sa totoo lang po, yung bagay na kahit hindi ka naman din talaga sure, wala ka pang experience. Pero yung the mere belief na, kakayanin ko yan, naaralin ko. Oo. Napaka-importante, no? Oo, tsaka, alam mo yung part na, kunyari, yung aaralin ko, minsan nga, hindi mo na napapansin na, talaga, for example, diba yung aral, akala mo magbubuk, magbabasa tayo about it. Pero it's the journey, na dun mo na pala siya naaaral. And, again, basta, if parang there's an offer na, for me to learn, I would grab it. Talaga, parang kasi po ang intention ko is to learn. Really not para like to mag-brag or something. It's really just na masabi ko sa sarili ko na, kaya ko pala to. Gagawa ko pala. Ikaw ba? Naisip mo ba nung high school ka na magpo-podcast ka? Oh, diba? Nung college, diba? Wala. So, everything happens for a reason. Niwala ako sa ganong bagay. So, kung ano lang, go with the flow tayo. Doon sa sinabi mo, in relation to my podcast, sobrang totoo nun. Kasi, parang ang in-applyan ko talaga sa Lasal is business management. Well. Puro quota course, puro business, puro COB. Hindi naman pala ako ganun katalino. So, parang, hindi ako pumasa dun sa ni-redirect ako, qualified redirected yung pagkakaano ko sa Lasal. Dinala ako sa PHM. So, anong nangyari? Sabi ko, try ko lang. Di tiranay ko. Tapos, parang pwede na tayo, before pa mag-majors, pwede na akong mag-shift. Yun talaga yung original plan ko, mag-shift. Pero bigla lang may something lang na parang, di ko alam kung ano bang tawag doon, divine intervention ba, or ano man. Parang kung biglang may nagbulong sa akin na parang, try mo muna yung majors, malay mo magustuhan mo. Diba? So nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung course natin kasi ang lawak eh, di ba? Tsaka ang saya. Ang saya, ang lawak. Ang saya talaga. So parang nagustuhan ko yung course. Pero at the same time, alam ko na gusto ko maging negosyante. So after nun, nagnegosyo kagad ako. Nalaman yun, di ba? Correct. So parang ako, tinanggap ko na sa sarili ko, sayang na yung course ko. Sayang na yung pinag-aralan ko. Hindi naman sayang kasi yung natutunan ko. Oo, nandiyan eh. Kahit sa correct, trabaho, hindi correct, kahit yung correct, basta. Filipino psychology, gamit na gamit sa trabaho ko dati. Pero hindi ko na siya yung parang yung sobrang direct application. Parang tinanggap ko na hindi. Tapos looking back ngayon, ay puta, dinala pa rin ako sa media. Kasi nasa podcast correct, ako at the same time, correct. ito yung... Actually, ikaw nga eh. Diba, media? Kaya, meron pa. Si Fif. Si Fif, oo. Si Marco. Na talagang, nila yun.
Kaya talagang, alam mo, yun nga yung sinasabi ko sa mga students ko na it really boils down to your experiences along the way. Pwedeng, yes, pwede sa course. Pero, again, if you experience things, pwedeng nag-iiba at nagbabago rin talaga eh. So, di ba, nakaka-surprise. Who would have thought nasa sales ako? Hindi ko naman to naisip. Ang naisip ko talaga mag-teacher, baste. From Orgcom, dapat eduk. Diyos ko, for practical reasons. Pag nag-eduk ako, kailangan ko pala i-take from the start. Naka-isang taon na ako. So, gastos ulit yun. I mean, sayang naman. So, hanap ako na parang, ano kayo mas interesting? Nakikita ko yung Philippine Studies, major in mass media. Sabi ko, baka pwede ako mag-teacher pag ganyan kasi Philippine Studies Diba? Mga ganyan. Tsaka mass media, baka pwede ako mag-broadcasting or journalism. Pwede ka mag-artista. Pwede ako mag-artista. Yung pangalan ko mag-artista, baka pwede. Pero it turned out na, alam mo, it really is, syempre, the course, yes, pero also the people around you. Na, tropa natin, sobrang solid. Tsaka again, yung Harlequin ko, at may impact din siya kung nasa na tayo ngayon. So, talagang, depende talaga sa life. Pero ang ganda na siya na may reason kasi talaga. Kasi yung kahit makakala mo aksidente lang nangyari. Pag trace back mo pagka may nagawa ka na or parang doon galing yun. Correct. Totoo. Correct, di ba? Val, ito na. Nabanggit mo na pagiging teacher. Kasi kung di nyo po nalalaman, si Val po is ahente, pero at the same time, professor din po siya sa Lasal, sa school namin. Surprise. Marketing professor siya sa Lasal. So Val, paano naman yung istorya? Paano ka naman biglang naging professor na alam kong nagbebenta ka ng gamot? Oo, ganun talaga. Okay. So dahil sabi ko nga nung college ako, gusto ko mag-teacher. Naghanap ako ng iba pang way. Paano ko magagawa yun? Well, stable na yung job ko. Gets mo? Like, nandito na ako, hindi ko na ito papakawalan. Pero malay mo naman, baka may ibang way. Doon ako nag-masters. Kailangan daw may master's degree ka para makapagturo ka. So, ganito. Dahil along the way, during my career as sales agent, na-feel ko na, shocks, feeling ko kaya ko mag-marketing. Kaya yun yung tinake ko nung nag-masters ako. Marketing Communications na degree. And doon, parang in-embrace ko na, shocks, baka talaga mag-enjoy ako dito. Ma-apply ko yung mga natututunan ko, ganyan. Which is true enough kasi mga kasabayan ko doon talagang nasa field din ng marketing or yung iba business or iba healthcare, iba-iba. Pero may kanya-kanya kaming purpose, ba't kami nag-masters? And ako yung purpose ko is to finish this, to learn about marketing, and of course, to teach kung kaya. Sabihin natin, ganyan. So, ayun na. Talagang winner ko is step by step, baste. Sabi nga nila. Drive. Talagang drive. So, tinapos ko yun. Habang nasa Batsam ako, nagsisimula na ako mag-apply. Nasa Bataan, Sambales ako, nag-apply na ako. So, ayun. Cut to, ang bait talaga ni Lord kasi nalipat ako ng Manila kung kailan magsa-start na yung classes for my masters. So, imagine mo, yung shift na, sakto. Pwede ako pumasok. Talagang binigay ni Lord to sa akin. Gets mo? Parang ganun ka na lang mag-isip eh. Ganun na lang ako mag-isip eh. Nag-align na. Sige, ito na. Go. So, na-assign na ako nun sa Alabang. So, from Alabang, during Tuesdays, Fridays din ata yun. From Alabang, ng 6 p.m., 5 p.m. tapos work ko, talo na agad ako ng Taft. Aral, 6 to 9 p.m. Yun na yung gagawin ko. Pandemic. Alam mo yung goal ko pa naman nun, sabi ko, shucks, mag-enjoy ako sa masters ko kasi, shucks, meet ko na naman, balik ko na naman ako sa Lasal, ganyan. Dami ko na naman mga chika ng mga students. Nag-pandemic. Naging online. Half of the year, one and a half. Pero grabe rin yung shift nun. I mean, it was challenging kasi syempre even our professors were adjusting. Paano kami nag-adjust sa trabaho namin. Again, pag may mga masters, usually working, young professionals na yan di ba? Paano namin i-juggle, considering virtual na lahat. So, challenge din siya. Baga, pandemic babies kami, kung masabi. Thesis ko, baste, naging, pandemic. Pero na-survive ko. Cut to 2021, 2022. Basta, cut to, graduate na ako. 2023 pala, sorry po. 2023, graduate na ako. Shucks, ano na next step ko? Akala ko wala na. Akala ko pwede kong gamitin yun para ma-promote ako with my job. Gets? Kasi may sarili rin akong plano sa job ko eh. Gets mo?
Sabi ko, baka pwede ko ito magamit advantage. Pero kasi okay pa ako eh. Okay naman akong ahente, okay naman ako sa trabaho ko, sa area ko, sa mga taong kasama ko. Siguro lately lang, last year lang, dumadating tayo sa point na, shucks, ayoko na. Ano na yung pwede kong gawin? Sa trabaho ko, parang dumating na lang talaga sa point na dapat nasa ibang na ako eh. Talaga, basta, ganun pala. Kung passionate to learn, may passion din ako na dapat may mamita ako na within this 5 years, dapat ganito na ako. Ganun. Parang dapat nag-excel na ako. Dapat iba na yung dream ko, iba na yung development ko, ganyan. Ganun ko siya plinan. Growth. Super growth. Sabi ko, shocks, kailangan pa. Again, nandito na naman tayo sa ayaw ko napipirme. Kasi nga, yung trabaho ko, di ba, parang I talk to the same doctors, over and over, communicate the same messaging and everything. I want something new. Gusto ko, again, parang uhaw na naman ako sa kakaibang gagawin. Ang bait ni Lord. Kasi, nung araw na yon na parang down na down ako, may message ako, mentor ko. Sabi ko, sir, just a thought, may opening ba ngayon? Baka nangangailangan po kayo. Alam mo, sabi niya, bait talaga nun. Thank you, Sir Warren. Sabi niya, sakto, may class akong kailangan ibigay sa'yo. May ibibigay akong class kasi may give up siyang class kasi alam ko nag-doctorate siya or something. May give up siyang class. It's a sign! Ang galing nga. Diba? It's a sign. And I was just expecting one subject na ituturo ko. Pero the fact na, okay na ako doon. At least one step closer na gusto ko magturo. Gusto ko magturo kasi gusto ko lang may matutunan. And at the same time, talagang ibang field lang din. Diba? So, minessage na ako, may apply ako agad. Basta, biglang naging 2 subjects yung tuturuan ko. Which is, I don't mind. Sige, pero ganito lang ako kasi hindi po kaya ng trabaho. Pero, again, di ba, nandun na ako. Nagagawa ko na siya. Pangarap ko yun eh. Ganun lang. Ganun lang yung goal ko noong time na yun. And, ginagawa ko na siya ngayon. Together with my job, na-juggle ko sila. Pero again, tama pa rin that you have to balance. Dapat i-make sure ko na mababalanse ko ba to? Kaya ba to ng katawan ko? So far, kaya naman. So far, kaya naman. And talagang, I'm very thankful na sobrang open din for growth ng kung nasang company ako ngayon. Na they support me. Na nakikita nila yung purpose, why I'm doing this. And sa totoo lang basta, fulfilling siya kasi natututo ako sa mga estudyante ko. Hindi lang ako yung nagtuturo, pero talagang sila. Yun. So, sa mga paano paraan? So ako, dahil nga gusto natin maging unique, gusto natin makilala, they call me Miss Val. Okay, hello! I don't like ma'am. I don't like Miss. You call me Miss Val. So, they call me Miss Val. So, ang diskarte ko basta, every first day, syempre, introduce yourself. Alam mo yan, di ba? Kilala na, 45 students yan. So, introduce yourself. Pero para mas makilala ko sila or para meron kaming communication, di ba? Para meron lang ma-build na something. Give one thing you want to take up from your bucket list this year. Or sabihin natin this term. So, isa-isa na yan. So, alam mo, nakakatuwa. As in, matutuwa ka sa mga sinasabi nila. Siyempre, nandyan yung I want to travel, going to Japan, to Europe, ganyan. This year, yun yung goal nila. Meron dyan, I want to read 35 books. As in, napanganga talaga ako. Pang ilang book ka na ngayon? 16 na po. 16 na books na siya! 14 to go! Ako nga kahit isa, parang ako 14 pages to go! Parang ganun. Ako nga 14 pages pa lang sa isang libro, di ba? Pero, alam mo yun, kanya-kanyang talent, kanya-kanyang passion. Meron doon, gusto makatakbo yung 21 kilometer. Pero siguro, what struck me the most, recent lang, is ang bucket list niya is to figure out what I really want by the end of this year. And feeling ko, doon na yung time na, shocks, parang na ano ko doon. Na medyo parang nagka-reflection ako, in a way. Kasi, di ba, ang ina-expect mo parang ano yung bucket list, check the maka-travel, makapag-pilates, maka-hike makapag-road trip, makuha yung lisensya ko, or whatever. Ang bucket list niya is to figure out what I really want. And syempre, feeling ko, kailangan ko mag-advise nung time na yun. Or kailangan ko lang may masabi. Para matulungan siya in that journey of figuring out what she really wants. And yun, yung kung ano yung sinabi ko sa'yo na parang, you won't really know what you really want until may mga mapagdaanan ka. It really
parang based siya sa kung ano yung mga ma-experience mo along the way. Kasi kapag may mga na-experience ka, doon mo ma-realize, dito pala ako magaling. Medyo mahina pala ako dito. Parang doon ko na-figure out ano yung strengths and weaknesses ko, and eventually you'll figure out, dito pala ako. Again, babalik tayo doon sa baka confuse siya kung anong course yung gusto niya i-take. Pwedeng ganun. Pero kasi malapit na siya graduate So wala na. No turning back. I don't think naman she would shift pa. Pero she want to figure out what she really wants. Pwedeng anong career ba yung gusto niya. Pwedeng yes, yan yung course niya, pero baka yung heart niya nasa iba. So again, what I told her is, baka you have to experience things talaga. You have to take challenges. You have to take risk. You have to think out of the box or, parang step out of your comfort zone. Gets mo? Basta parang, kasi dun mo malalaman na, shucks, kaya ko pala to. Or medyo pala hindi ako. Kasi pag alam mo mahina ka dun, bakit mo gagawin, di ba? Unless gusto mo talaga. Paghihirapan mo. Pero ako, yun, feeling ko, di ba? Okay naman yun. Babalik dun sa sinasabi mo kanina. No? Yung, kung hindi mo pa nga alam gagawin mo, dapat maka-experience ka ng maka-experience ng mga bagay. At maka-experience ka ng mga bagay kung susubok ka na susubok at iti-take mo yung challenge. Correct. Correct. It's more of the experiences, taking risk, no? Take mo yung challenge. Kung nagawa mo, then good job for you. Pero pag hindi, okay lang. At least na-try mo. Ganun. Feeling ko kasi na-advise ko yun kasi feeling ko ganun ako Ganun din ako in life. Yun nga rin, yun po yung kasi yun nga, napaka-importante kung di nyo alam pa yung gusto nyo is mag-try kayo na mag-try kasi sa mga ito-try nyo, hindi yan lahat mag-turn out well. Correct. Hindi lahat yan, yun yung magsasucceed o hindi yung malalaman mo na hindi pala para sa akin to. Pero at least you have to try things para makilala mo rin yung sarili mo. Pag nakikilala mo na yung sarili mo, malalaman mo na nga yung strength and weaknesses mo. Doon, unti-unti, at saka magbibigay din ng sign kung may good man or meron mang power sa universe. The more you try talaga, the more you will know kung ano yung dapat para. Diba? Ikaw, pang ilang episode mo na to? Who would have thought? Nalalayo. Diba? Diba, basta? I mean, talagang ganun talaga. Try nyo lang po ng try. Kung hindi naman kailangan magastos yung pagtatry mo Basta may opportunity to try something or like, take the risk. I mean, you have nothing to lose. Totoo yun. You have nothing to lose unless na mag-invest ka ng malaking pera. Ganun. Pwede yun. Kasi investment. Well, diba? ako dumating alam mo yan. May mga negosyo rin ako nasubukan na hindi rin, na nag-fail talaga. At nasayang din. Pero hindi ko rin matatawag na, wasted money but not wasted experience. Correct. Yung ang dami mo talaga matututunan. Like para yun nga, yung failure, hindi naman din talaga siya failure kasi more on like learnings. Like, ako rin, ganun. Kasama lang sa path. Tama ka, Baste, na parang yung failures, learnings talaga yan. I mean, hindi ka naman perfect. I mean, the more na nagkakamali ka, the more nga na mas gagaling ka pa sa bagay na yun. Pwede yun. Walang kahit sinong nag-succeed na hindi naman nagkakamali at nag-fail. Ganun. Diba? Ayun, yun yung mga natutuwa ako na, yun yung mga pinapagawa ko sa mga estudyante ko. Minsan pinapabati ko sila, na I say good, you say evening. Good evening. Diba? Para may energy. Para matuwa sila. Na-share ko pa yun, no? Anyway, ayun. Ito naman. Though, syempre, mga estudyante, tayo, ikaw. Correct. Naging makulit na estudyante ka rin. Correct. Ako, makulit na estudyante ako. Dami mong tanong Ako nga, totoo yan. Ganun po si Baste na estudyante. Alam mo yan. Kaya nung gines ko si ma'am, yung dati kong prof, si ma'am Trina, psychology, hindi nyo naaalala niya sa akin, ang dami ko Dami siyang tanong. Sobrang pero curious ngayon, mo. podcaster ako. Sabihin, dati pa nag-manifest And na. sobrang curious mong tao. And okay lang yun, Baste. I mean, there's nothing wrong with that. And that's what makes you stand out. Passion ngayon, magtanong. Correct. Passion to ask. Hindi kasi parang mas marami kang, actually yung sagot, darating pero mas importante yung mga tatanong mo kaysa sa mga sagot na makukuha mo. Parang gano'n. Oo. Kasi, totoo yun. Kunyari, may tinanong ka, may nakuha kang sagot, may dadalhin ulit bagong tanong yun Kaya nga, di ba, kunyari, nagtanong to estudyante ko na, may tatanong pa yung isa. Basta, parang minsan maaano na ako na, ano ba daw, sige. Pero yun nga Basta, again, yung intention ko din to teach as well as not just to serve, but also to learn from them. Yeah. Na alam mo, ang kagaling ng mga estudyante.
ngayon, hindi ko naman sila tayo magaling. Pero what I mean, very rin sila. In terms of thinking, talagang, kaya gusto ko rin nagtatanong kasi nakikinig ka sa akin. 'Di ba? Hindi yung basta yung tanong mo hindi relatable sa kung ano yung tinuturo ko. Alam ko hindi ka nakikinig, mema ka lang. Pero kapag nagtatanong sila, gusto ko yan. Sige, kasi na-challenge din ako. Oo. Gets mo? Saka makikita mo, curious talaga sila. Diba? Correct. Kaya dun ko masasabi na, kahit pa paano, baka effective rin ako. Mga students ko dyan. Sana naman natutunan kayo sa akin, ganyan. And basta siguro balik ko dun na bakit ako nag-ask ng bucket list. Kasi I really like to take care of their mental, balik na namin, mental health in a way na gusto ko sabihin sa kanila na outside school, meron pa kayong dapat ginugol. Gets mo kasi, di ba, uso rin ngayon yung, kunyari hindi nakakapasa or something na nape-pressure sila and na ginagawang school lang yung buhay nila. Pangit yung kakalabasan dun sa, or anong impact nun sa estudyante. So parang gusto ko na meron pa silang nilook forward. And at the end of our session or the end of that term, I would ask them, nagawa mo ba? Or ano nang step yung nagawa mo to achieve this bucket list of yours for this year? So, alam mo yon, at least kahit papano, sana aside sa mga tinuro ko, ano rin nila na, shucks, sinabi ko pala ito na bucket list ko to. Ganda rin nung pagsusulat mo, diba? Ang galing na. Pero yun nga, going back, na, yun nga, technically, tayo, naging makukulit na estudyante rin tayo. Correct. So, panigurado ikaw, meron ka rin siguro makulit na estudyante. Oo naman. Paano mo naman hina-handle yun? Alam mo yun, dun lalabas yung, kasi makulit din ako na teacher. Seryoso naman po ako, pero yun sinasabi ko na malalaman na nila kung kailan ako seryoso at kailan ako okay. So, dun siya. So far, sa kulit, wala pa naman na sobrang, ganyan. Oo. Pero, it's more of like, sakyan mo lang sila in a way na nandun pa rin yung purpose to learn. Talagang meron din yung mga pagtitripan ka na, ang bucket list ko po ay makasama sa fun run, si Miss Val, ganyan, mga ganun. Bucket list, wow, kasama ko, thank you Pero like, acknowledge mo lang. Pero at the same time, going back to the topic, basta ganun. Siyempre, acknowledge mo lang din. Ayaw mo naman na, siyempre, hindi naman ako ganun na ipapahiya ko yung student or something. Alam ko makulit din ako nung college. Pero, again, lagi ko ang sinasabi sa kanila na ang gusto kong approach is collaborative learning. Baga, you learn from me, I learn from you. So, let's establish respect. Kasi part ng rules ko yung Valerie and yung Ardon, respect. Gets mo? Haba na rules ko, no, Valerie. V for very good. Isa-isahin ko pa no? Anyway, basta yun. Tawag doon. Pero sobrang saya. Ano naman yung naging contribution ng trabaho mo sa pagtuturo mo? Sobrang dami. Makasobra, no? Pero totoo, sobrang dami kasi kung ano yung na-experience ko, kunyari, tinuturo ko ngayon, strategic planning and account management. So, account management, pasok na yung trabaho ko kasi I do manage, let's say, accounts sa hospitals, di ba? I do manage doctors. I do manage my clients. So, pwede ko yun i-apply. And at the same time, alam mo, yung way ko kasi to teach is, applied talaga. Kumbaga, based on sa mga estudyante, gusto nilang mga samples sa iPhone. Alam mo yon, yung makaka-relate talaga sila, mga pick up coffee. Favorite nga nila, kunyari, minsan may pa-workshop ako. Tapos sabi ko, choose your own brand. Para lahat sila pick up coffee yung gusto. So, favorite naman nila yung pick up coffee. So, ibig sabihin, alam mo yun, makikita mo rin na, okay, so ganitong yung mga gusto nila. So, doon, tinitimpla ko din kung kailan ko ipapasok na, alam nyo, based on my experience, even not just in my current job, no? Siguro yung mga na-experience ko sa hosting, events management, sa mga pag-organize ng kung ano-ano, na-apply ko din dun. So, masaya. Kaya nga, masaya ako na medyo related yung trabaho ko sa tinuturo ko din. Yun din, dapat din kasi consider mo. Ano mga courses yung tinuturo mo? Nako, yung courses or mga course ng students. Hindi, yung courses. Yung tinuturo ko is Fundamentals of Marketing. So, basic marketing, marketing mix, 4Ps. So, basic pa lang. Baga, first nila yun Tapos, may next silang subject na kailangan i-take. Yung second, ito kasi elective to Insight in Strategic Planning and Account Management. So, nakakatuwa basta kasi dun sa strategic planning, account management, mga hawak ko dun, hindi lang marketing people. So, expect ko marketing students, di ba? May engineering, may lawyer. Kasi gusto nila matuto mag-strategic planning. And kaya, sobrang happy ako kasi yung best friend ko, senior strategic planner siya, si Faye.
So, gusto ko ma-apply din kung ano yung learnings, i-invite ko siya. Kasi diba gusto natin yun, may ini-invite ng mga speaker. Hindi lang para mapatay yung oras, pero at least meron kang parang, diba, first-hand information from someone na professional dun sa field na yun. Napaka-importante naman. Correct. So, yun lang. Masaya yung class ko. Join na kayo. Ayun nga. Ayun. Siyempre, marketing professor ka. Lahat ng negosyo, lahat ng may pangarap, kailangan nilang i-market. Correct. Kung ano man yung produkto nila, serbisyo nila, or ano man. So, sa content ni podcast, napaka-importante ni marketing. So, para sa'yo, ano ba yung mga key factors para makapag-market effectively? Okay. So, nabanggit mo na kanina, siguro based on my experience as well as what I teach, no? It's very important that you know your target market first. You exactly know who are you talking to. Kasi what if, kunyari, meron kang mga nire-release na mga publicity materials, tapos hindi naman pala sila yung target market mo. Mamaya hindi talaga angkop. Wala ka talaga makukuha niyan. So, for example, sa trabaho ko, syempre, you have to communicate well na ang dami naming gamot ang dami naming kalaban, di ba? Ang dami naming competition within that industry. So, you have to know your unique selling proposition. Ano ka? Bakit ikaw dapat yung piliin ko? So, make sure bakit itong epic podcast yung kailangan ko pakinggan. Parang ganun, basta. Bakit kailangan yung kape ko yung bilhin nyo? So it's about how unique you are and how, you know, your competitive advantage versus others. Yun yung gusto ko kaya gusto ko rin yung trabaho ko kasi kahit paano yung challenge to like differentiate yourself. Not just yourself as a ahente, but of course your brand. Kasi yun po yung, nandito na ako, gamitin ko na yung platform ko to share kung ano ba ginagawa ng isang medrep. Ang isang medrep, hindi lang basta po nagpo-promote. Meron din po kaming event management. Make sure po namin na maka-reserve kami ng mga venues for our product presentations. Meron din dyan yung pag-admin. Meron din dyan pati yung pag-contact sa mga attendees mo. Meron din dyan kung paano ka makakakuha ng budget. Ganyan. So, ang dami ring challenges, no? Kapag isa kang ahente. Pero again, at the end of the day, ang aalamin ni doctor, ano bang purpose niyan sa pasyente ko? Ano bang maitutulong niyan? Promote ka nga ng promote, pero ano bang meron dyan sa produkto mo? 'Di ba? I mean, Eden, ikaw rin bilang ahente, dapat alam mo. Tsaka dapat confident ka in communicating it. So kung ikaw may business ka, dapat alam mo kung ano ipopromote mo. And anong purpose niya? Anong value niya? Basta. Siguro it boils down to anong value. Anong purpose? 'Di ba? Parang sabihin natin, ito podcast na to. Anong value nito sa mga tao? And sino ba yung gusto mo i-target? Pero I think, general naman to kasi it's more on learning. Yeah. But again, it really depends on the listener. Kung ito ba yung gusto nila pakinggan or not. Kung ayaw nila, it's fine. Pero at least may makuha ka lang na isang nakinig. Napakalaking bagay. Laking bagay na yun. Sabi mo nga, 'di ba? So, ganun rin siguro sa marketing na it takes time. But at the same time, make sure na alam mo kung ano yung unique sa'yo and what's your value to your market or to your target customers. Doon na papasok. Siyempre, importante sa marketing. Pero ano yung halaga na maganda yung produktong binibenta mo? Ano na? Ano yung halaga na magandang produkto rin yung binibenta mo? Kasi para sa akin, kahit gano'n ka kagaling na ahente, kung walang kwenta yung produkto mo, makabenta ka isang beses lang. Correct, basta. Correct. Actually, yan din yung challenge, no? Kasi syempre, ina-expect natin, hindi naman ako doktor, pero syempre dahil ako yung nagpo-promote ng gamot or nung kung ano mang produkto for the patients, I make sure na, again, buhay yan eh. Again, nandun ako sa field na buhay yung gusto natin tulungan to have a better quality of life, to help this patient, to help you doctor, to help these patients, 'di ba? Parang support ako kay doktor eh. So, dapat i-communicate mo yung halaga. Tama ka. Pwedeng hindi yan. Ano naman kung anong galing mong ahente. Tama yun. And kahit anong galing mong ahente, kung yung produkto mo naman is talagang hindi talaga nakakatulong. Medyo dun ka mahirapan. Pero you always, again, babalik tayo. Ano ba yung value? Dapat ikaw bilang ahente, okay, puro ka chika dyan, ang galing-galing mo. Pero ano ba yung magagawa niyan? Hindi para sa akin na sa doctor, pero para sa pasyente ko.
So, ganun yan sa business. I mean, kung magtatayo ka naman ng business, di ba hanapin mo na, uy, wala pang, di ba ganun yun? Kapag magsisimula ng business, ang sasabihin ng mga yung mga businessman dyan na parang, uy, wala pang ganito. Try kaya natin to. Uy, pwedeng may ganito na. Uy, uso tong ganito, gawin din natin. Di ba? Pero maghahanap ka, ano pwedeng kakaiba sa'yo? Kasi pwedeng pare-pareho lang naman kayo. Or, nagkakatalo din sa presyo. 'Di ba? Pwedeng okay, mas mataas yung presyo mo, pero pare-pareho lang naman kayo ng ganito, mas mababa siya, ganyan. Kailangan mo pa rin i-make sure na you know the value and the quality of the product. Basta nandun din yung relationship, syempre. Relationship with your client. Okay, ang ganda nga ng produkto mo, pero hindi naman kita nakikita lagi. Gets mo? Yun, very naman. ano yun. Kaya nga sabi nila, out of sight, out of mind. So, very important sa amin yun na lagi kami nakikita ni Doc, na maging present kami. Like, dapat nakikita nila kami na dedicated kami na, Doc, we're here to help you. Talagang, hindi lang po para makabenta. Yes, part yun, kasi nga, sales agent. Harapin na natin yun. Pero, Doc, it's really important for you as an agent na alam mo rin yung purpose mo. 'Di ba? Ako kaya rin natutuwa ako sa trabaho ko kasi babalik pa rin ako sa, in fairness, no, yung trabaho ko, nakakatulong ako ng patient. Nakakatulong ako ng may sakit. 'Di ba? So, yun lang, fulfilling din siya. So, yun talaga. Feeling ko mahalaga na alam mo paano makakatulong yung produkto mo. Ang galing, diba? no? Napaka-importante nun, no? Kasi, yung purpose-driven ka ba? Kasi, maraming tao na laging goal ka agad, yung pera, yung kikitain. Tama naman. Halos lahat ng kilala kong effective na tao, though gusto nilang kumita, pero hindi yun yung primary goal nila. Hindi talaga. Tsaka, madagdag ko lang sa sinabi na po, kasi dati po, distributor po ko ng ice cream. So, humawak ako ng mga ahente. Yes. Note sa mga ahente nga, narinig nyo si Val. Importante nakikita kayo kasi uso sa ahente. Pag-ahente po, area. Pero ang gagawin minsan, uuwi na maaga, hindi po pa magte-telemarketer. Text tawag sa customer. Pero yun nga, totoo. Importante nakikita kayo lagi. Totoo Importante pala nakikita kayo lagi. Totoo yun na parang out of sight, out of mind. So, I mean, yun nga yung ano namin, di ba? Responsibility. Siyempre, again, hindi naman all the time pwedeng may circumstances na si doktor naman yung laging wala. Gets mo? Nasa out of the country. Hindi na ako nakikita. So, make sure pagbalik ni Doc, hello, Doc! You're back and I'm back! Na-miss kita! Ganyan. So, ayun. Maganda rin kasi sa trabaho ko, baste. Again, may assigned lang na territory. So, ganun at ganun lang din yung doctor na imi-meet mo. So, it's very important na you get to meet them and communicate with them your products. Tapos, minsan, nare-reassign ako na territory. So, yun din yung minsan sad kasi kunyari nakapag-establish ka na dito ng relationship with this doctors or with this group of doctors. Kaso, ililipat ka na naman kasi syempre, company reasons or ano. So, yun. Pero ang maganda doon, at least, nakabuild ka rin ng networks. Ayun pala, may dagdag ko, maano ko lang. Si Val po, kasi nga po, medrep siya. Yung doktor ng tatay ko, si Dr. Encabo, na lagi rin namin nakasama. Ayun, yung making an impact, kilala ka pa niya. Baka hindi niya pa, baka nga nakilala niya. Naalala ka niya, binanggit ko. Seryoso. Hello po! Shout out, Doc! Sa mga doctors ko po dyan, hello. Pero, ayun, again, it really boils down to really communicating the value of your product also to your market. Tawag dito, yun nga, Val, ngayon, naging professor ka na. Yan yung pangarap mo eh. At the same time, sa career mo sa pag-ahente, nagiging successful ka na. Matanong ko lang, may plano ka ba magnegosyante? Actually, as in ako mag-build ng business, hindi ko siya nakikita sa sarili ko, pero kaya kong magpalago ng negosyong established na. Kaya ko. Hindi kaya. I mean, hindi yung term. Pero parang I'm more interested to help a business build itself more than building my own business. Gets mo ba? Gets. For example, may nag-exist na business. For example, yung bakery ng jowa ko. Nakita ko na ang dami pwedeng opportunity dito sa Manila eh. So talaga, game, try natin. So ano yung mga nakikita ko pinapost nyo sa Kambal, kasi ano yung boyfriend niya po, si Jan. Kambal bread.
Ma'am, ito naman, inano mo naman, may kambal Bruce, tapos may bantay bread. Pinagsama mo naman. Sorry. Bantay bread! Bantay bread! Oo. Bantay bread! Oo. From Bantay, Ilocos Sur, From bilhin na po Ilocos, kayo. Kasi nakikita ko nga yung mga post niya na nagko-convention sila. Ano yun? Ano mo yun? Suggestion mo yun? Yung iba. Oo, yung World Trade namin. Talagang sabi ko, shocks. Hindi, para rin sa akin parang game, try natin. Kasi, bakit hindi? Ang sarap-sarap naman ng hopya nila Di naman to nakakahiya Hindi ko pa ibenta. natitikman yun dyan. O, tingnan mo. Di ka kasi pumunta ng World Trade. Pero, again, parang yung mga ganon, pag nakakakita ako na, uy, alam mo, pwede i-develop pa to. I mean, I would share na, baka pwede to, ganyan-ganyan. And I'm happy to do that. Pero kung yung going back na may plano ba ako maging negosyante, siguro eventually, dahil si John naman nasa field din ng mga business, di ba, yung family niya, pwedeng ma-inspire ako in a way. Pero, sa ngayon, hindi. Oo. Yung parents ko na Kasi lang. kanya-kanyang purpose naman din yan. Hindi, actually, sa totoo lang, ang pagbibusiness po, hindi rin para sa lahat talaga. Hindi talaga para sa lahat. Mahirap. Correct. Sobrang hirap. Hindi rin niya. Correct. Hindi, Baste. Parang may iba pa akong priority. Parang ganun. So, yun na nga. Babalik tayo dun sa, technically, na nakuha mo yung pangarap mo is maging teacher. Pangarap. Okay. Pero ngayon, ang bata mo pa 29 pa lang tayo Magta-30 pa lang. I'm 12 years old. Joke lang. Okay, yes, we're turning 30! So magiging, bata pa natin. At the same time, nakamit mo na yung pangarap mo kung sisimplify natin. Ano pa yung mga further goals mo? Ayun, further goals ko, syempre, makagkaroon ako ng investment, like condo, ganyan. Yun yung mga gusto kong pag-ipunan talaga. A place where I can live in, alone, ganyan. May experience ko naman. Tsaka, ano pa goal ko? Goal ko, syempre, to help my loved ones achieve their goals as well in life. So, support lang ako ng support kasi masaya ako pag na-achieve ng mga family ko. Ang OA, no? Parang sabihin niyo madrama, pero totoo yun. Parang ma-achieve ng family ko or mga friends ko yung mga kino-communicate nila na goal sa akin and nakikita ko ma-achieve na nila yon. Parang goal ko na rin yun na-achieve ko. Gets mo? Oo naman. Parang, yun. Pero like, kunyari may mga gusto pa ako. Basta, actually, yung pinaka gusto ko ngayon ay magka-abs, tapos matuto mag-pilates. Kasi parang game na game. Yung pilates. And of course, syempre, to grow pa sa career ko. Actually, I'm happy where I am right now, pero I'm very excited sa kung ano mang dadating na opportunity sa akin. And ready ako i-grab yan. Kung sa tingin kong kaya ko, again, going back, di ba? Parang kung kaya ko, go lang. And again, I'm looking forward to travel more around the world. And actually, alam mo yan, sobrang traveler po nila, Val. Lagi, parang bon-bon ko ata nakikita sa ibang lugar si Val. Very throwback na yung iba doon. Huy! Charot! Oo. Pero ayun nga, nabanggit mo kanina na yun nga, goal mo magka-abs. So, si Val po nakikita ko, marami ring very active din siya sa health. Like, nag-gym, nagba-boxing. Twice a month. Joke lang. Pero para sa'yo, ano yung halaga nun? Kasi busy mo Oo, alam mo, alam mo dahil kasi parang feeling ko, ang hypocrite ko ba kung like, nagpa-promote ako sa mga doctors and patients na, for you to have a better quality of life or like, have a healthy living. Pero ako parang hindi ko naman healthy. Hindi ko naman healthy, diba? Pero at the same time, kasi wala, parang, sayang yung time. Basta again, ayoko talaga napipirme. So, niisip ko, might as well, try ko nga mag-gym. I mean, hindi naman siya something na, alam mo yun, for the clout. Pero, para naman sa akin to Tsaka, again, sabi mo 30 years old na tayo. Alam ko, di ba, na-deteriorate yung muscles natin. Pag nag-30 years old na tayo, growing, ganyan. So, kahit papano, I mean, if I have the time now, why not start now, 'di ba? And baka hintayin ko pa ba ngayon na may time na ako, walking distance lang yung gym, tapos pwede. And natuturuan kasi ako gumising ng maaga. Kung hindi man gumising ng maaga, at least pagkatapos ko ng work, alam ko nang may nilook forward ako. Tapos yung work, okay, workout time naman. At least medyo alisin ko muna yung work ko dito, alisin ko muna yung pagtuturo. Me time muna. Ang sarap, tsaka very therapeutic siya. Although, hindi ko naman sasabihin na everyday po ako nag-workout. Hindi naman po ako ganun. Hindi pa ako active. Super. Medj moderate. 3 to 4 times a week. Ayan. Actually, 3 to 4 times is the most efficient. Yes, thanks, coach.
Pero may dagdag ko lang, sinabi niya na yung pag nagto-30, bumababa na kasi yung yung mga androgenic hormones mo nun. So, mababa na yung testosterone, HGH. So, yun nga, may tendency lumitang muscle. At sa longevity po, napaka-importante po ng muscle mass na mayroong studies talaga na nagpapakita na yung mga may edad, mas mahaba ang buhay ng mga may onting muscle mass pa na mga matatanda. Correct. Kaysa sa mga walang muscle mass na tumatanda. Correct. Kasi basta yung simpleng tapilok mo lang pag matanda ka na, it could lead you to, 'di ba? Other injuries, 'di ba? And eventually, imbes na siguro kung babalikan natin saan na nakapag exercise ko yung mga tuhod ko, makapagbuhat ako. 'Di ba yun again? Sa overall health, like sa puso, lungs, sobra. And again, we're going back dun sa purpose Purpose ng ginagawa mo, ano bang value na dinadala nito sa'yo. So, ganun siya. Ganda na. So, ayun nga, Val. Ito, medyo matapusin na rin natin. Oo. Daldal mo Ka pa rin nagbabago. Tayo, basta, oo nga Tawag doon. Lahat tayo may kanya-kanya philosophy sa buhay. Pero para sa'yo, how do you create a good life? Welcome to the good life. Good life. How do I create? Actually, I have a good life. Hindi, ayun nga. Ano yung keys to a good life? Keys. Sorry po. Siguro ako kasi, sabi ko sa'yo, dahil hindi ako napipirme, I always think about baka last day ko na today. Pwedeng baka hindi ko na magawa to. Kaya siguro kapag, uy, labas tayo, alis tayo, sige game. Uy, gawin natin to, sige game. Uy, kain tayo sa ganito, sige game. Kasi baka mamaya, di ba, you'll never know Totoo yun. I mean, Memento tapos takot din ako talaga sa end of the world, basta. Pero minsan, again, you only live once. Naniniwala ako dun. So, you only live once. And kung hindi mo siya gagawin now, kailan? Talagang ganun ako. Siguro, sa pagkakilala ng family ko, friends ko, talagang sabihin lang, si Val, no, parang ang daming ginagawa. Parang di ba siya napapagod? Tingnan niyo, na vertigo tuloy ako. Ang dami ko. Hindi ko pa napapansin na ang dami ko na palang iniisip na hindi ko napapansin na, and hindi ako namamroblema sa dahil ang dami kong ginagawa or something. It's more of the fulfillment So again, to have a good life is really just taking chances, taking risk, overcome those challenges, continue to learn, and continue to explore. Ganun. Ako, basta. I think actually, that's... sa view ko nga sa'yo, ikaw rin yung mga isang tao na talagang yung living life to the fullest nga. Yung talagang, yung energy mo talaga is talagang lagi mong ginagamit. Correct. Alam mo, basta, siguro lagay ko na yan sa mga, kunwari, yung may cliff diving. Diba, yung mga pinuntahan ako noon mag-cliff dive. Yung iba ayaw mag-cliff dive kasi nga takot na sila. Pero alam mo, tumatakbo sa isip ko, takot din ako nun, sa totoo lang. Pero iniisip ko, shocks, baka hindi ko na ito magawa. Sige, go na. Basta alam mo naman, safe. Pero again, yun yung tatakbo sa isip ko, sige, go na. Talo na ako. Go. Explore ko na to, ganyan. So, ganun lang. Tsaka, at the end of the day, it's for you Mas sabi mo sa sarili mo, shocks, nagawa ko yun. And I'm still alive. ganun din ako kahit sa yung sobrang matatakotin ako sa heights. Kunyari sa building, titingin ako, natatakot ako dyan. Pero pag cliff diving, basta alam ko namang medyo nabubuhay naman yung mga tumatalon. Kahit gaano katakot, gagawin ko rin. Correct. So yun nga, para sa'yo, yung value nung, kasi yung takot, it's a very human condition. Kumbaga, it's a very normal human condition. Correct. Lahat ng tao pinagdadaanan yan. Pero yung importansya ng gawin mo ng takot? Well, do it scared. Kasi, feeling ko, dun mo, again, alam mo, feeling ko babalik dito tayo dun mo malalaman yung weakness and strengths mo. Diba? Pag alam mo, takot ka, pero, gagawin mo, ay, shucks, strength ko pala yun. Nagawa ko yun. Pero kung takot ka talaga, hindi mo talaga siya kayang gawin, I think it's my weakness. And that's fine. Ganda. That's fine. That's fine. And it's okay to be scared. Do it scared, sabi nga nila. And again, at the end of the day, you're doing it for yourself. And you don't need any validation from anyone. So kung takot ka,
who cares? Gets mo? Yes. Wala ganun talaga Takot ako hindi ko na siya maalis. Pero, again, if you really want something, you do it scared. And it's part. Okay? Ganda. Just, let's go. Eto, Val. Last question ko na. Pero ito, bihira akong tanongin to. Kasi kilala mo naman ako, Sebastian. Oh my God. Okay. Pero, si Val po, isa po sa mga faithful na taong kilala ko. Ano yung importansya ng faith kay God? Parang, taba ka dun, Baste. Alam mo, sobrang laki ng faith. Role ng family ko. Siguro lalo na yung mommy ko in terms of faith. Kasi talagang, alam mo, we always pray together. Totoo to, ha? Every night. Di pwedeng. Siguro may times naman nakakamiss kami. Pero she always makes sure na we pray. The rosary. And, alam mo, masasabi ko lang, si God gumagawa ng reasons lahat I mean, siya to lahat Kung nag-fail ka, feeling ko plano niya to And just accept. Alam mo, I mean, all hands to Him. Parang bigay mo na lang kung ano, nandiyan na yun Takot ka. Ginawa ka niyang takot Baka may reason. Talagang everything happens for a reason, basta. And yung faith ko with God is okay pa rin na may kinakatakutan pa rin ako. 'Di ba? Of all people, si God lang yung kinakatakutan ko. Dahil siya naman yung nakakaalam kung ano yung ginagawa ko, ano yung tama sa mali, ganyan. And talagang, ewan ko, again, the end of the day, ito nga, buti na tanong mo yan kasi gusto ko sabihin sa'yo na when I pray, ang una ko sasabihin, Lord, thank you for all the blessings. Gratefulness na. Thank you for all the blessings. Kahit may pinagdadaanan ako, totoo yun, hindi ko sasabihin agad yung problema ko. I would say, Lord, thank you for all the blessings. Thank you, I'm alive. And again, thank you for all the blessings. Pero Lord, I ask your guidance for this, ganyan. I ask for your guidance for this. And talagang mahalaga siya. Baste, ang masasabi ko sa'yo, mahalaga siya. And yung si God, yung center lahat ng ginagawa ko, ginagawa ng ibang tao, ginagawa ng family ko. Talagang maganda na meron siya dyan. And ayun, maganda na may kinakatakutan tayo, 'di ba? And talagang alam mo rin na kahit iwan ka ng kahit sino, or at least andyan siya. Kaya medyo, you don't give up on yourself. Please don't give up on yourself kapag nahihirapan ka na. Sa mga tao dyan na feeling nila parang, it's hopeless, wala na, sira na talaga I think I have to, sabihin natin yung, I have to, di ba yung iba, they would have their life. Kasi pagod na sila, they don't know their purpose anymore. Lalo ngayon, marami-rami. Kaya, hold on to God. Meron siya dyan. Hindi man natin siya nakikita, pero paniwalaan mo na lang na meron siya. Ganun na lang din ako. I mean, I do things scared, pero I know that He will guide me. And kapag hindi para sa akin yung bagay na yun, bibigyan ako sign ni Lord. Ganun siya. Kaya I'm living a good life because, of course, because of my faith as well. And I thank you. Ito, last na question. Bigla ako na naisip habang nagsasabi ka. Kasi nasabi ko nga pala sa'yo to na parang, kaya nung kinukumbinsi ko po, nung inaahente ko tong podcast kay Val. Nung inaahente ko tong podcast kay Val para may guess ko siya, sabi ko sa kanya, isipin mo, pagka 50s, 60s na tayo, tas may anak na kayo, pwede mong may pag-glimpse sa kanila kung sino ba si Val nung 29 siya. Correct. So Val, kung sakaling mapapanood ng anak mo to, kunyari 17 or 20 years old na siya, 16, anong gusto mo sabihin sa kanya? The harder the battle, the sweeter the victory. Seryoso. Sino yung wallpaper niyan? Si Jam. Si Jam. Hello, Thank Jam. you, Jam. Thank you, Jam. Kung naalala niya pa na naging wallpaper niya. Pero yun yung sasabihin ko sa kanya. Val, maraming salamat sa opportunity. Thank you, Buster! Thank you, everyone! Woo! Ayos.